tambak na yung ating ginagawa. Halos patapos na. Bali yung drawer na lang ginagawa ko niyan, tsaka yung mga drawer front. Tapos ito, gumawa ako ng simpleng jig nga pala ito. Para hindi na papalaban ako sa pagka-alalagari pagka mga pahaba kasi kung wala kang ganito na jig, hirap ano dun sa guide. Kung dito ka magtatabas, iipit yan sigurado, magkikickback. Ito, gumawa ako ng simpleng jig. Ayan, may router ko lang siya dito, yung uno na router bit, straight bit. Tapos kumuha ako ng panglistong. Ayan, sinakto ko dito. Tapos yung simple, napaka basic. Tapos ikakanal lang dyan. Ito na yung i-slide na magtatabas. Kaya mayroon siyang dito, stopper. Try natin kung skwalado. Ay. Tapos meron tayo field protection. Kita ko lang kung skwalado nga ba. Ang gandang gamitin. Yan natin kung skwalado. Yun 0-0. Kita nyo ba? Yun pikit na pikit Eskwalado. Yun okay. Yan, natabas ko na lahat yung mga pang drawer box natin. Tingnan nyo kung gaano ka-precise yung tabas niya pagka dyan sa pantay-pantay talaga So bali ito yung sukat ko niyan. Naglagay lang ako ng stop block dito. Tinumbok dun yung plywood tsaka yung slide. Yun na yung sukat niyan. Kaya pantay-pantay. Pagka lalagari susukat, guguhit, puputol, pagod. Ngayon ko lang naisip gawin to. Actually matagal ko nang balak lagyan kanina lang ako sinipag lagyan medyo maganit lang ng konti. Lagyan natin ng kandila wax para dumulas. Ito, paskasan natin ang kandila. Yun, hindi na maganit. Bilas walang kaalog-alog. Pwede yung iba, dalawa yung pinaka niya, guide. Sa akin kahit isa lang pwede na. Ayan. Lubricant. Okay. So bali next natin gagawin yan,
Liston muna, liston muna tayo. So bali ito na yung haba niyan, bali yung pag-assemble niyan, ganyan. Yan, ito yung sa side, yan yung haba sa likod yan. Laking drawer natin to. Bali pare-pares lang sukat niyan, tatlo, para pare-pare. Isa lang ano natin, tapos in-equal ko na lahat, tatlo. Okay, ito nalistunan ko na lahat. So next step, lalagyan ko siya ng kanal dito, o yung tinatawag na rabbet. Hindi yung rabbit na ano, yung tumatawag rabbet, R-A-B-B-E-T. Yan, ito yung para dito lumapat yung ano, itong pinaka board natin baba. Yan, ito yung kakaltas natin dito, yung 1/2 na plywood na to. Pwede sa table saw, kaso dalawang pasada, kaya gagamitin ko itong ano lang, router, para isang pasada lang. Ito, gumamit ako ng yung D1 na bit. Tapos ito yung gawin natin, yung pinaka stopper o pinaka guide nya. Yan, si-setup ko lang muna. Yan, ito na, nalagyan ko na siya ng pinaka guide. Sasample tayo niyan. Sample lang muna yung mga kukuha ng ano, mga pinagretasuhan. Tapos yun yung ano natin, papasada natin dito. Huwag munang i-direct kaagad dun sa mga ginagawa nyo. Kailangan yung mga scrap muna. Tapos ito, dahil ito rin yung kapal nya, ito na rin yung guide ko para dun sa kanyang lalim. Siguro may dun sa kalahati nito, pwede na. Yan. Sinak lang natin. Sample pack isa. Sample. Yun, sakto. Yan o. Okay na to. Okay, fight. Na-assemble ko na yung mga drawer box. Ito na. So next step niyan, kukuhanin natin yung sukat para matabas natin yung ating board. Ayan o. Ang ganda. Ayan. Pulido. Ayan, linis ng pagkakakat nyo. Mas maano talaga pagka router. Malinis. Pagka nilagay natin yung ano nyan, susunod na sa eskwela yan. Yung ating board na yan. Oh, yung ganda. Tapos dito tayo papako. Hindi dito sa side, dito sa loob. Tabas muna. Okay, tabas tayong board.
Yun oh. Snug fit. Hah, dinay pa ako eh. Yes. Eskwalado. Ang ganda. Dali mo, Danny boy. Lagyan nyo ulit. Sige, ikaw ang bahala. Ayan, update tayo. Ito na yung drawer. Nailagay ko na. Ang ganda. Drawer front na lang. Ayan. Oh. Ay, hindi pala soft close to. Ayan, ang ganda-ganda. Zoe. Ano? Gusto mo mag-swimming? Gusto niya na naman daw mag-swimming. Sige, line mo. Ayaw? Oh. Nagayan niya ng mga gamit. Sit lang ng clearance oh. Okay, update tayo ulit. Ito yung drawer front nitong mga disorganizer. Yung iba hindi ko na nilalagyan ng drawer front pagka ganito, takip na lang dito. Kaso ito para mag-match siya dun sa kabila, nalagyan ko siya ng drawer front. So ito yun, pagka binili mo yan, meron yung mga clamp na kasama. Ito para sa drawer front ito eh. Bali naka-clamp lang siya dito. Ayan, naka-screw dito, 4. Ayan. Ayan, dito yan. Lagyan muna natin yung isa na natin, sinalpak ko na doon. Pero huhugutin pa naman to eh pagka finish. Hindi pa naman nakafix. Yan, sinampol ko lang. Ito ganda oh. Aba, seselan ka na lang. Yung mga fronts niya hindi pare-pares ang lapad, pero yung mga box nito pare-pares lang, isang size lang. Kasi yung hinahabol natin dito sa yung takip na kabila, kailangan parehas yan. Yan, ito yung kinuhanan ko ng sukat para parehas siya, uniform siyang tingnan. Ito nakalap siya sa baba. Yan o, lock ng lock niya para nakabangga siya dito sa may frame. Iba rin yung mga soft close. Mas maganda talaga pagka soft close eh. Pag tinulak mong ganyan, hihigupin niya eh. Yan. So dito yung niya, yung disorganizer. Ganda to pagka napinturahan na. Duko. Yeah. Okay, update muna. Yan din yung mga drawer natin. Ito yung disorganizer. Yan.
Ito yung mga cubiertos. Tiyan. Hindi pa ka naka-fix to, kaya medyo magalaw. I-screw natin yan dito sa frame ng ano, ng lababo. Ano, medyo na lang. Yan, ganda. Lalo na pag na-finish yan, ako. Yayamanin ang dating. Yan. Uy. Tumba. Yan o. Naabot na ako ng gabi. Ewan ko ng oras na. Anong oras na? Nilagay ko yung mga hinges. Yan, nailagay na lahat yan. Bukas yung mga ano naman, handle. Tapos lalapat natin. Para makita natin kung okay na. Tapos yung ano na lang yan. Yung mga shelf support. Yan. Konti na lang. Bukas matatapos ko. Yay. Tapos yung mga pinto doon, may mga konting ano, babawasan. Saglit lang naman yun. Papadaan lang dito sa circular. Bakit ako? Pangaban na naman si Danny Boy. Aga pa pala, 7:25 pa lang pala. Ilang oras yung overtime ko? Overtime. Kulang pala yung ano, yung handle. Dahil kulang pa ng ayan kasi ito 9 itong pinto at kulang pa ng 5 handle. Bukas naman. Good morning. Yan, isang mainit na araw ulit sa ating lahat. Ayan, nilalagay ko na itong mga takip. Bali pangalawang module na to. Ayan, o. Nagabi install ko itong mga hinges natin. Tapos ayan, may shelves na rin. Nabutasan ko na rin yung mga shelves. Pangalawa na to. Ito na yung una. Ayan, o. Kulang pa ng isang shelves to. Hindi pa natabas eh. Oh, ang ganda. Tapos yung mga handle, bibili pa ako. Bibilahin ko muna kung ilan pa yung kulang. So, dito yung microwave niyan. Dito. Wala nang takip yun, syempre. Ayan na. Bali yan na yung setup niya, no? Yan. Ito yung corner. Tapos ito yung range hood, microwave. Yan, tapos ito yung dulo ng ano natin, isang modular. Bali yung handle pagka na finish na, inano ko lang to, tatanggalin pa rin to eh. Tanggalin pa yung handle. Yan, ang ganda ganda, basic. Ito yung duct yung nakatambol. Bubutasin ko pa pala yun. Ngayon, ipakita ko lang pala yung mga detail ng uda. Pagka ganitong mga partition kasi single lang yung kanyang plyboard. Ang hinges na ginagamit yung C2 o yung number 2. Yan, para naka half lap siya dito. Pagka dalawang magkasapin, halimbawa nito, magkahiwalay yan. Yan ang number 1. Yan. Bali, ginamit kong number 2 dito, isa, dalawa, tatlo. Yan, ito parehas number 2 to.
Yan, number 2. Tapos yung dito, number 2 din. Ito pala yung dalawa, magkatalikod na number 2. Yan. Tapos yung dito. Kain tayo. Ano man? Ulam natin, balatong, tsaka pritong baboy. Dito ko na lang pinang yung pagkain. Napakainit sa loob. Malinsangan. Kain po, kain. Ano ba yan? May repolyo yung ano. Grabe init. Nabilad na ako dito, yan o. Ginagawa ko na itong ano. Bonus na lang to eh. Yung wine rack. Yung ilalagay ko dito sa dulo ng ano. Ito yung last eh. Tapos dito, lagyan natin ng wine rack. Yung may tapat ng breakfast nook. Shelves sana na ano ilalagay ko. Yung open shelves lang. Medyo naka-carve siyang ganun. Kasi ito na lang yung naisip ko. Parang mas babagay. May prepare ko na yung iba. Ito. Malit lang naman to. 25. Ito yung layout ko. Yan nga. Nakikita yung drawing na to. Dito yung mga glass wine. Tapos dito may 6 na butas siya na 10 by 10. Yung lagay ng mga wine. Yung bali yung lahat. Dito ko nilayout eh.